Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Welcome po sa ating All About G Daily Vlogs. At ito po yung ating G, the Green Iguana. So ano po yung ating balita dyan mga masters? Anong araw po ngayon? Ngayon po ay Lunes na. At dahil po ay Lunes, marami po sa atin dyan ang nagpe-prepare for work. Ako naman po ay walang work kasi wala kaming trabaho Sunday and Monday. So, pahinga muna si Master pero hindi lang po ako nagpapahinga dahil po ako ay maglalaba at ako ay maglilinis na naman ng aming clinic para in preparation for Tuesday or tomorrow, which is work na naman para sa amin. So, ito po ang ating G. Dito lang po yan ang G natin. Ayun, tinumba niya na yung kanyang pangalan. Pag alis niya, tumbang-tumba po yung G na yan. Pero akalam niya naman na hindi siya, na ano yan, hindi siya aalis. Tingnan mo, aalis siya, matutumba yung G niya. Ayun, palabas-labas na ng dila si G natin, no? So, mga masters, mga ka-G, continue po natin yung about apple cider vinegar with the mother. Ay, hindi pala. Ay, mga ano ba yung aking pag-uusapan natin? Sige, tatanungin ko na lang po kayo. Sino ba sa inyo dito yung nag-umpisa na po ng apple cider vinegar with the mother, raw honey, and of course, 1 cup of warm water? Meron na ba kayong naramdaman na kakaiba? Marami na ba sa inyong nag-lose weight? Marami na ba sa inyo dyan yung hindi na po nagkakaroon ng gastric problems, mga stomach problems? Kasi yun po yung solution yan. Nakapagbababa din po yan ng sugar level at blood pressure. At yung mga gamot, mga sugat po na hindi nahihilom, mga sugat na matagal na pong hindi naghilom or na heal. Yun, tama pa rin naman ng word, di ba? Ay madaling madaling mag-heal po yan. At syempre, ang pinaka-priority po ng apple cider vinegar with the mother is digestive system. Nag-a-avoid din po yan ng mga gastritis, mga colitis, mga syempre heartburn. Akala kasi ng iba pag uminom ka niyan ay lalong lalala yung iyong tiyan kasi maasim daw. Pero di nila alam na pag nag-take ka niyan ay inaayos niya po ang inyong sikmura. Dahil po yung blood pH level po ng apple cider vinegar with the mother ay pareho sa ating blood stomach pH ng acidity ng ating stomach. Kaya pag ininom mo yan ay magiging healthy po ang level ng pH level ng ating sikmura. Kaya pag pumasok na yung pagkain sa loob ng ating tiyan, ang tiyan po ay hindi yung anatomical position po na we're talking about the organ stomach. Yung stomach na organ kung saan na dumidiretso yung pagkain for the process of mga gastric juices ay doon tinutunaw yung pagkain before pumasok po sa mga intestines po natin. So, pag pumasok na po yung pagkain sa ating stomach, na yung ating gastric juices ay very healthy ang ang kanyang pH level, syempre yung pagkain ay madaling matunaw yan. Tutunawin talaga ng ating gastric juices yan. Pero problema dyan, pag hindi potent yung ating gastric juices, unfortunately, pag ang pagkain ay pag nag-contact na po yan sa tiyan natin at hindi siya matunaw, doon tayo nagkakaroon ng mga stomach problem, stomach pain, bacterial growth. Kasi syempre may mga bacteria, may mga yeast, may mga iba't ibang mga part ng ating pagkain na kung minsan madumi. Kung hindi po maganda yung pH level ng ating stomach, ay madali din tayo magka-infection. At sa mga iba dyan na hindi nginunguya yung pagkain, pag hindi mo nginunguya yung pagkain, di ba? If you don't chew your food properly, pag ninunok mo na yung pagkain, ay bilog-bilog pa yung pagkain. Hindi siya na break down into tiny bits or tiny pieces. So ano po yung mangyayari? O di ba? Bilog yung pagkain or hindi siya properly shredded. So plus nagmix pa yung gastric juices at laway mo na hindi potent. Siyempre tatagal yung pagkain diyan, hindi po siya madadigest agad-agad. Ang pinaka worst part din po diyan is yung iyong tubig.
Kapag umiinom ka po ng tubig ay ang iyong digestive enzymes po ay nagiging weak. So, yun ang mga masters. Ang pinaka-importante dyan, pinapaulit-ulit po natin yan na yung ating gastric juices ay nasisira pag uminom ka po ng tubig or any liquids during your meals. So, sino na ba sa inyo dyan ang nagpa-follow na po ng ating teaching? Sino po ba sa atin dyan yung ayun ay ginagawa na po yung mga tinuturo ni Master? At maraming salamat kung nag-umpisa na po kayo at naumpisahan niyo na pong gawin yan dahil po yan ay para sa health niyo at hindi para sa akin yan. Okay, sa mga masters. And then, pagkagising sa umaga, reminders ulit, ay uminom agad ng ating apple cider. 1 cup of warm water with 2 tablespoons of apple cider vinegar with the mother. Iba po yung suka lang na regular. With the mother, apple cider yan. Maraming brands po yan. And 1 tablespoon, isang kutsara ng raw and organic honey. So, tandaan nyo ha, raw and organic honey po yan. Hindi po yan honey lang. Kasi maraming klaseng honey na artificial. Kailangan raw and local kung saan po tayo nakatira. Kasi yung local raw honey, yung gumagawa syempre ng nagtatransport ang gumagawa ng honey, syempre mga bubuyog, di ba? Mga honeybees. So mga bubuyog po yan ay lumilipad po yan, di ba? At syempre, from flower to flower, so, kung ano may mga tanim na pinanggagalingan nila at tinutusok-tusok. So sila po ay nagki-carry ng pollens. Di ba? Alam niyo naman yung mga pollens na matatagpuan na sa mga bulaklak, sa mga tanim. So yung pollens na yan, marami sa atin yung allergic sa pollens. Di ba? So, pag halimbawa nasa ibang lugar ka, halimbawa Amerika, pag mag-change ang weather, may mga pollens yan na lumilipad, yung mahangin. So, mai-inhale mo yung pollens. So, meron dyan iba na konting exposure sa pollens po sila po ay nagkakaroon ng sinus congestion, allergic rhinitis, at may mga nasal problems, mga breathing problems, iba asthma. So, para po ma-prevent yan, yung honey na local, siya po yung nagkikerry po yan kasi sa mga bees, mga bubuyog po ay, siyempre sila yung nagkocontrol, nagdadala ng mga pollens. Pag yan po ay na-take mo, ay magde-develop ka ng immunity. So, it also makes your immune system stronger because of the pollens that are also present on the honey. So mga masters, tandaan niyo po, importante po yung honey. At saka yung honey po na hindi po artificial. Make sure niyo po kung saan yung source niyo. And then syempre yung ang honey po ay hindi delikado sa diabetics. Pag may diabetes ka, hindi po delikado ang honey. Syempre in moderation at syempre on the right use po ay nakakatulong po yan sa pag-nourish ng inyong mga pancreas, mga organs. And that's the reason why po yung halos lahat ng mga diabetics po, they're advised to eat 6 meals a day. And kung minsan po ay nagki-crave pa sila ng matatamis, kasi hindi po enough yung binibigay nila sa katawan nila at hindi complete. So kumakain, hindi naman sila kumakain ng matatamis. Pero maraming beses naman, pero ang problema dyan ay nag-crave din sila ng matatamis. Pag nag-crave ka, yung ginagawa nila, bili ako ng 0 calories, ng diet na mga ito yung mas lalong masama sa katawan. So, kailangan lang talaga kumain ng 3 times a day. Be careful of what you eat. So, half of your plate should be made up of more vegetables than fruits. So, left side, mas marami ang vegetables kaysa sa fruits. And the other side, mas marami ang grains, dark grains compared sa proteins. So, yun yung ating, yun po yung ating importanteng dapat iintindihin dyan na kailangan balanse. Hindi pwede kape at tinapay lang po sa umaga. Sa lunchtime ay manok lang at kanin or patis. Patis yung nalagay dyan. Sa gabi po ay may pansit or parang lumpia or ganun lang or mga crackers. Hindi pwedeng ganun, mga masters, mga ka-G.
Kasi yung katawan po natin ay katulad ng kotse. Tingnan yung mga kotse nyo. Ayun, kailangan may gasolina. Ang gasolina po kailangan na nararapat din sa kotse na binili mo. Kung binili mong kotse ay mamahalin at sports car, hindi ka pwedeng gasolina ng gamit yung pinakamurang gasolina. Kailangan yung pinakamahal na gasolina yung 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 highest level, ang octane niya yung mataas, mataas, yung mamahalin na gasolina. Kung luma yung kotse mo, okay lang. Pero kung gusto mo talaga na siyempre yung malinis na gasolina. Hindi ka pwedeng bumili lang ng yung sa mga probinsya na sa botelya ng Coke or Pepsi na sa litro. Hindi mo pwedeng gamitin yan sa sports car mo, 'di ba? And then iba pag nagde-drive ka, kailangan fill up mo yung gas mo, madaling maubos 'yan. Pero hindi lang po gas, yung gasolina po yung problema diyan. Kasi kailangan mo namang i-check from time to time yung hangin sa gulong mo. Hindi pwede na nagde-drive ka, yung sa kaliwang gulong mo sa driver seat mo ay halimbawa 33. Sa right side na sa passenger side mo na sa harapan is 36. Sa likod is 34, 33 naman sa kabila. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan pareho. Sa harapan at sa likuran ay pareho 'yan. Depende sa saan ka pupunta, kung anong klaseng driving ka, city limit ba or long drive or may karga ka ba. So pagbukas mo po sa iyong pintuan, yung malapit diyan sa driver seat, sa drivers, sa pintuan ng driver, makikita mo diyan yung amount ng hangin ang kailangan mo ilagay, yung PSI niya. At hindi lang po tayo naglalagay ng hangin. I-check mo rin yung oil mo. May natawag din tayong oil change, 'di ba? So every particular kilometers ay meron kang tinatawag na maintenance. At siyempre yung brake fluids mo, yung tubig sa wiper mo, yung para maglinis ng wiper kung wala namang tubig, di ba? May binapress yan para may lumabas at iikot yung wiper. Ano pa? Yung mga ilaw mo, di ba? Mga bombilya dyan, mga LED lights dyan na once in a while po ay napupundar din. Kailangan palitan yan. Ano pa? Battery. O, di ba? So aside sa battery, yung tubig sa radiator. O, marami yan, mga masters, mga ka-G. So katulad yan ng katawan natin. Tandaan nyo, yung iyong buto, bones, may different requirements po yan. Hindi po yan nangangailangan ng maraming vitamin C. Hindi lang kailangan ng biotin, hindi yan kailangan ng mga iba't iba. May calcium at may iba't ibang kailangan, tubig, oxygen, may kailangan yan. Pero there's only a specific amount. Compared mo naman sa mata, ng mata natin hindi nangangailangan ng maraming calcium. Yung ating kidney, hindi nagkailangan ng maraming calcium, pero yung bones natin, kailangan yan. So, yung vitamin D, vitamin A, B, C, D, E, iba't ibang mga vitamins at iba't ibang mga minerals, iron, potassium, magnesium, sodium, chloride, iba't iba yung mga kailangan. So, sa iba't ibang mga organs natin, may mga specific silang requirements. Ang tanong, saan mo ba nakukuha yung mga minerals and vitamins na yan? Kung ang kinakain mo ay tinapay at kape lang, o kung kinakain mo ay crackers lang or junk foods, syempre wala, di ba? And araw-araw po tayong dumidumi, araw-araw po tayong umiihi, araw-araw tayong napapawisan, araw-araw tayong nasi-stress, araw-araw din pa to, sa iba dyan, araw-araw din umiinom ng acidic o kumakain ng acidic foods. So remember, nawawala po yun sila, mga vitamins and minerals mo, lalo na kung physically active ka, kung nagpupuyat ka, kung stress ka, at kumakain ka ng mga bawal na pagkain na acidic. Okay mga masters, hanggang dito lang po tayo. Another 15 minutes all about G. At syempre, maraming salamat po sa lahat na nakikinig dito. At hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. I love you na po ako sa inyo lahat. Again, this is your Master Worm. And the one and only Pogi na parang pakit lang ang ginagawa niya. G, the Green Iguana. Till our next vlog, mga masters. Ating susunod na naman na All About G. Kita-kits tayo. And of course, God is great. Yahoo!